babaeng pinaluhod ng biyenan sa harap ng mga kamag-anak sa party. Dumating ang bilyonaryang donya at pinatayo ang inaping babae at matapos sinampal ang biyenan ng babae. Nawindang ang lahat sa isiniwalat ng bilyonaryang donya. Ating tunghayan ang kwento sa likod ng misteryosang donya at ng kanyang nawawalang anak. Bago natin simulan ang kwentuhan, huwag ninyong kalilimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. I-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago naming uploads. I-comment nyo na rin kung anong nagustuhan ninyo sa kwentong ito. Simulan na natin ang kwentuhan. Isa lamang serbidora sa isang bar restaurant si Dana. Mag-isa na lamang siya sa buhay at pinagkakasya niya na lamang ang mga kinikita niya para buhayin ang kanyang sarili. Yumao na kasi ang kanyang ama at ang kanyang ina rin ay sumakabilang buhay na noong siya ay nasa 14 na taong gulang pa lamang. Noong mga panahon na yon, nasa grade 7 pa lamang si Dana. Nagtrabaho sa ibang bansa ang kanyang ina, ngunit bigla na lamang itong hindi umuwi at inabandona na silang mag-ama. Dahil roon, mag-isa na lamang siyang itinaguyod ng kanyang ama. Hindi nakapagtapos ang kanyang ama kung kaya't napupunta lamang ito sa mga trabahong hindi gaanong kalakihan ng kita. Doble-doble ang trabaho nito para lang makapagtapos si Dana at makapagkolehiyo. Ngunit hindi pa nga nakakapagtapos ng kolehiyo ang dalaga. Binawian na ng buhay ang kanyang ama. Hindi niya na itinuloy ang kolehiyo at napagdesisyonang magtrabaho na. Sa bar na pinagtatrabahuhan niya ay nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Johan na naging suki niya rito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakapagpalagayan sila ng loob hanggang sa namuo ang isang hindi inaasahang relasyon. Hindi niya inaasahan dahil nanggaling sila sa magkaibang mundo, langit at lupa. Para siyang lupa at sinubukang abutin ang langit. Ngayon, dahil halos abot na ng 1 taon ang kanilang relasyon at gusto ni Johan na ipakilala na si Dana sa pamilya nito. Ipapakilala raw siya nito sa kanilang family reunion. Hindi maiwasan ni Dana na mapahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Johan dahil sa kabang hindi niya mapigilan. Ayos ka lang ba, love? Ano ka ba? Kumalma ka lang. Natawa ito ng bahagya. Hindi naman nangangagat ang pamilya ko. Hindi ko lang talaga mapigilan yung kaba ko. Ngayon ko lang sila makikilala. Ayos lang bang itsura ko ngayon? Yung suot ko. Ayos lang ba tong suot ko? Oo naman. Ang ganda-ganda mo nga dyan sa suot mo eh. Nakarating na sila sa garden kung saan ginaganap ang pool party para sa kanilang family reunion. Kaagad na may sumalubong na isang ginang kay Johan. Johan anak, mabuti naman dumating ka na. Hindi siya nito pinansin at nakipagbeso lang sa kanyang anak. Kaya gumawa ng paraan si Johan para ipakilala sa kanila ang kanyang girlfriend. Ma? Girlfriend ko po pala, si Dana. Yumuko si Dana bilang paggalang sa ina ng kanyang nobyo. Magandang hapon po sa inyo. Alanganing ngumiti sa kanyang ina ni Johan. May kasama ka palang bisita sa family reunion. Ipinagdiinan pa nga nito ang salitang family reunion. Napapaisip si Dana kung sarkastiko ba ang ina ni Johan o minumungkahin nito. Pero medyo nagduda pa si Dana sa kanyang iniisip. Baka masyado siyang pinangungunahan ng pagiging negatibo. Kaya idinaan na lamang niya sa mahinang tawa ang pagkailang. Sige ma, ipapakilala ko din lang siya sa iba. Hinawakan ni Johan ang kamay ni Dana at sa kanila iniwan ang ina ni Johan. Pagkatapos siyang maipakilala ni Johan sa iba pa niyang kapamilya, sabay-sabay na sila ngayong kumain sa hapagkainan habang ang mga batang miyembro ng kanilang pamilya ay naglalaro naman sa pool. So, paano kayo nagkakilala ni Johan?
Tanong ng isa sa mga pinsan ni Johan habang naghihiwa ito ng sarili niyang steak. Magsasalita na sana si Johan pero bigla itong napahinto at binigyan ng makahulugang tingin si Dana na para bang nagpapaalam. Tumango na lamang si Dana bilang sinyales na walang magiging problema sa kanya kung ano man ang malaman ng kanyang pamilya patungkol sa kanya. Inunahan na ni Dana si Johan sa pagsagot sa tanong ng pinsan nito. Isa po akong waitress sa isang bar-resto at doon po kami nagkakilala. Narinig ni Dana ang mahinang pagtawa ng ina ni Johan. What? Sa bar-resto? Doon talaga kayo nagkakilala? Base sa tono nito ay parang nanghuhusga na ito. At waitress ka pa doon. I can't believe this. Wala namang masama dun, di ba? Hindi pinansin ng ina ni Johan ang katwiran ng kanyang anak. So, ibig mong sabihin, pinayagan kayo ng staff na basta na lamang maglandi ng customer. Hindi ba bawal yun sa inyo? Po? Tila naguguluhang tanong ni Dana sa kanya. Napakurap-kurap pa ito upang paniwalain ng sarili na tama ang kanyang narinig. Pero mas pinili pa rin itong iklaro ang sinabi ng ina ng kanyang nobyo. Nagbabaka sakali na sana nga'y tama ang kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba, love? Pinalakas pa ni Johan ang alanganin niyang tawa upang subukang pag-aani ng namumuong tensyon sa paligid. Eto, love, oh. Subukan mo tong Graham na gawa ng tita ko. Masarap yan. Napabuntong hininga na lamang ang ina ni Johan at pasimpleng umira pa ito at humalikip-kip. Kita sa ekspresyon ng mukha nito ang pagkadismaya dahil sa klase ng babaeng pinili ng kanyang anak. Samantalang hindi naman naging maganda ang pakiramdam ni Dana. Kung noong umpisa pa lang ay hindi na siya komportable na makisalamuha sa pamilya ni Johan, ay mas dumoble pa ang pakiramdam na yon dahil alam niya sa sarili niyang tinawag siyang malandi ng ina ni Johan. Ngunit mas napangunahan siya ng kaba imbis na ipagtanggol ang sarili. Kahit alam niya naman sa loob-loob niya na malayong malayo siya sa salitang yon. Teka lang po pala. Nilakasan ni Johan ang kanyang boses, kaya nagtaka naman si Dana. Pati rin ang mga kapamilya nito ay nakuha ang kanilang atensyon, tumigil sa kanilang mga ginagawa, sabay lingon sa direksyon ni Johan. Since kilala nyo na lahat si Dana, pwede ko nang gawin to sa kanya. Sandaling nilingon ni Johan si Dana, sabay ngiti. Ito talaga ang dahilan kung bakit kita dinala dito, Dana. At kung bakit gusto kitang makilala ng buong pamilya ko. Samantalang naguguluhan pa rin si Dana. Hindi pa rin nakukutuban kung anong gustong ipahiwatig ng binata sa kanya. Hanggang sa may hinugot itong maliit na kahon sa kanyang bulsa. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan at pinuksan ang maliit na kahon. Nagningning ang isang singsing na yari sa pilak, kaya napatakip si Dana ng kanyang bibig at bahagyang napaatras. Hoy, anong ginagawa mo? Natatarantang saad nito. Tumayo ka nga dyan, Johan. Dana Chloe Ballesteros. Sinambit nito ang buong pangalan ni Dana. Will you be my wife? Kasabay ng pagkagulat ni Dana ay ang pagguhit rin ng gulat sa mukha ng mga kapamilya ni Johan. Ilang segundo ang itinagal ng katahimikan sa buong paligid hanggang sa alanganin na lamang na pumalakpak ang pinsang babae ni Johan. Ah, wow! Nang marinig nila ang palakpakan ay dahan-dahan ang nakisabay na rin ang iba. Samantalang ang ina ni Johan ay matalim lang ang tingin sa kanila habang nakahalukip-kip. Nilibot ng tingin ni Dana ang mga bawat kapamilya ni Johan. Ang huli niyang pinagmasdan ay ang kanyang magiging biyanan. Nagsalubong ang kanilang tingin at hindi maganda ang timpla ng mukha nito.
Ang tagal mo naman sumagot, love. Biro pa ni Johan habang nakaluhod pa rin. Ano? Ako na ba ang magdidesisyon ng sagot mo? Dagdag pa nito. Ano kasi, Johan? Unti-unting napawi ang ngiti ni Johan nang mapansin niyang pagkabahala sa mukha ni Dana. Gaya niya, napansin niya rin ang pagbabago sa ekspresyon ni Johan, kaya nataranta siya bigla. Tumango-tungo siya at paulit-ulit sa harap nito. Yes, aniya. Ano yun? Muling tumango-tungo si Dana sa kanya. Sabi ko, yes, payag ako magpakasal sa'yo. Narinig nila ang palakpakan sa paligid. Sabay tayo ni Johan at niyakap siya nito ng mahigpit. Habang magkayakap sila, napansin niya ang pag-ismid ng ina nito at saka ito naglakad palayo sa kanila. Hindi maiwasan ni Dana ang mapaisip kung tama nga ba ang kanyang desisyon. Gusto niyang isipin na lamang na baka hindi lang maganda ang gising ngayon ng ina ni Johan. Pero kung sa umpisa pa lang, ay nagpakita na ito ng katiting na mga senyales na ayaw nito sa kanya. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi magiging madali ang buhay mag-asawa nilang dalawa ni Johan. Nang magsiuwian na mga kamag-anak ni Johan, ay tumulong si Dana sa pag-aayos ng mga upuan at ng mga lamesa, pati na rin ng mga kalat. Ginawa niya ito bilang pagmamalasakit sa kanya dahil hindi naman talaga siya imbitado. Pero bigla siyang sumulpot sa kanilang family reunion. Idagdag pa na hindi naman talaga isa sa mga kamag-anak ni na Johan. Mayat mayay habang nag-aayos ng mga upuan, ay narinig niyang tunog ng takong sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya yung nilingon at nakita niyang ina ni Johan. Iniyuko niya ng bahagya ang kanyang ulo upang pagbibigay galang sa kanya. Nakitulong lang po ako sa pagliligpit para po mas mapabilis. Tanging nasabi na lamang nito. Aalis na rin po ako maya-maya. Salamat rin po pala sa pagkain. Ano ngang pangalan mo, iha? Dana, diba? Marahang tumango si Dana. Opo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko naman kung anong talagang gusto mo sa anak ko. Agad-agad itong may iniabot sa kanya na isang sobre. Maumbok ito, kaya mahahalatang malaking pera ang nakapaloob roon. Napakurap-kurap naman si Dana. Nainsulto siya sa inakto nito, pero gusto niya pa ring irespeto ang kanyang magiging biyanan dahil ayaw niya ng gulo. Ano yan? Huwag ka na magmaang-maangan pa, iha. Hindi yan uubra sa akin. Tanggapin mo na lang yan at huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. Hindi sumagot si Dana. Nananatiling nakatitig pa rin siya kay Marina habang may bakas ng gulat sa kanyang mukha. Hindi kita gusto para sa anak ko. Ayokong mapunta ang anak ko sa isang babaeng wala pang nararating sa buhay. Nakakahiya kung sa isang katulad mo lang ang makakatuluyan ng anak ko. Kaya huwag ka nang mangarap. Napapayag akong maikasal kayong dalawa. Hindi ko po tatanggapin yan. Diretsong sagot ni Dana sa kanya. Mawalang galang na po. Pero kahit isang waitress lang po ako, marangal pa rin po ang trabaho ko. Wala po akong tinatapakang tao at hindi perang habol ko sa anak ninyo. Sarkastikong natawa naman si Marina dahil sa sinagot ng nobya ng kanyang anak. Sa tingin mo ba, madali ako mapapaniwala ng mga salitang hindi perang habol ko sa anak ninyo? Ginaya pa nito ang boses ni Dana sa huling pangungusap na binitawan nito. Inis nitong ibinaba ang kamay niya na may hawak na sobre. Sige, magkano ba talaga ang gusto mo? Wala namang problema sa akin, kahit gaano pa kalakihan. Madali ko lang namang maibibigay yun sa'yo. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi ho perang habol ko kay Johan. Kaya kahit ano pong sabihin nyo, hindi ko po yun tatanggapin. Hindi po ako mukhang pera, gaya ng inaakala ninyo. Mariing sinaad ni Dana
ang mga huling salita na kanyang binitawan. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Salamat po sa pagkain kanina. Tumalikod na si Dana at naglakad na palayo. Ayaw niya nang humaba pang pag-uusap ng kanyang magiging biyanan dahil baka may masabi pa siyang hindi ka respeto para rito. Sumapit ang takdang araw ng pagpapakasal ni Dana at Johan. Walang nagawa si Marina sa desisyon ng kanyang anak na maikasal sa babaeng ayaw niya. Pagkatapos i-anunsyo ng pare na sila'y mag-asawa na at saka nagdampian ang kanilang mga labi kasabay ng palakpakan ng mga bisita. Matapos maganap ang kasal ni Johan at Dana ay sa mansyon sila tumira kung saan nakatira rin si Marina. Ang kanyang biyanan na sa ngayon, hindi mapigilan ni Dana ang madismaya dahil imbes na bumukod sila ay kasama pa nila sa iisang bubong si Marina na malinaw naman na hindi siya nagugustuhan para sa kanyang anak. Paniguradong mas lalo siyang kamumuhian nito ngayon dahil siya pa rin ang nakatuluyan kahit na anong tutol nito. Lumipas ang 3 buwan ay hindi na magandang karanasan ni Dana sa mansyon. Siya nang halos pinapagawa ng mga gawaing bahay. Kung gaano tratuhin ng mga katulong sa kanilang mansyon ay ganon rin sa kanya. Kahit asawa naman talaga siya ng isa sa mga amo ng mga katulong. Hindi lang yon, ang pangit niyang karanasan sa mansyon na yon. Isa pa sa pangit ay ang tabas ng dila ng kanyang biyanan. Madalas ay pagalitan siya nito, sinesermonan, sawayin sa kanyang mga pananamit at sa mga ikinikilos. Pati na rin ang panay na parinig nito kung gaano siya kaswerte dahil maginhawa na ang kanyang buhay. Dahil nakaranas ng tumira sa isang mansyon at humiga sa isang malambot at magandang kama. Hindi maintindihan ni Dana kung saan ang maginhawang sinasabi nito dahil wala naman siyang nararamdamang kaginhawahan sa buhay niya ngayon. Mas ayos pa noon kahit magkandakuba siya sa pagtatrabaho ay may kita naman siya para magpatuloy. Ngunit dito, kahit gaano siya sipagan sa mga gawaing bahay, ay makakatanggap pa rin siya ng maanghang na salita mula sa kanyang biyanan. Hoy, babae! Habang naguhugas ng plato, narinig niya ang boses ng kanyang biyanan, kasabay ng mabibilis na hakbang patungo sa kanya. Ano tong ginawa mo sa damit ko? Nilagay mo ba ito sa washing machine? Kulang na lamang ay magdugo ang tinga nito dahil sa lakas ng boses ng kanyang biyanan. Hawak-hawak niyang isang dress na lumuwag ang garter. Opo, alanganing sagot ni Dana pagkatapos niyang isara ang gripo. Napahawak sa batok ang ginang, sabay kurapa sa kanyang mga mata dahil sa galit. Tanga ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal to? Itong damit na to? Alam mo bang hindi ito pwedeng ilagay sa washing machine? My God! Pinili na lamang na magpakumbaba ni Dana. Pasensya na ho. Yumuko ito ng ilang beses. Hindi ko po kasi talaga alam. Pasensya na po. Anong pasensya? Sarkastiko itong napatawa. Ang mahal-mahal ng damit na to? Pasensya lang ang ibibigay mo sa akin? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw pa ang pinili ng anak ko. Halatang halata na wala ka pa talagang nararating sa buhay dahil ang dami mong hindi alam sa buhay. Ay, Diyos ko! Nagdadabog itong umalis sa kanyang harapan habang marami pa itong sinasabi ng kung ano-ano pang pang-iinsulto sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Dana upang pigilan ang sarili na maging emosyonal dahil sa mga salitang binitawan sa kanya ni Marina. Kahit pa palagi niyang ipinapakita na hindi siya naaapektuhan sa mga salitang yun dahil parati niyang naririnig yun mula kay Marina, ay tumatagos pa rin yun sa kanyang dibdib. Masakit sa pakiramdam ang ipamukha ng paulit-ulit kung gaano kababa ang tingin sa kanya ng isang tao, lalong-lalo na dahil lamang sa buhay na pinanggalingan niya.
At dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Maya-maya pa'y dumating ang kanyang asawa. Malamya ang ngiti ni Dana nang sinalubong niya ito. Kaagad niyang inasikaso naman si Johan. Kinuha niyang blazer ni Johan at saka sabay silang nakarating sa kanilang sariling kwarto. Nang matapos na siya sa paglalagay ng blazer sa lagayan ng labahan, ay pasimple niyang sinilip si Johan na naghahanda sa pagligo. Napalunok si Dana at humugot ng hininga. Sa totoo lang, ay ilang beses na niyang sinubukang kausapin ng asawa patungkol sa ina nito. Matagal niya nang gustong sabihin sa kanya na kailangan na nilang bumukod. Kailangan nilang kumuha ng sariling bahay dahil yun naman dapat ang buhay mag-asawa. Lagi lang niyang hindi na itutuloy dahil hindi niya alam kung anong mga salita ang dapat niyang bitawan nang hindi nagmumukhang pinagsasalitaan niya ng masama ang kanyang biyanan. Tumikim si Dana at bahagyang lumapit kay Johan. Maliligo ka na ba? Napatingin naman sa kanya si Johan at bahagyang napangiti. Oo, love. Bakit? Pagkatapos mong maligo, pwede bang mag-usap tayo? Unti-unting kumunot ang noo ni Johan pero may bakas ng ngiti sa kanyang mukha. O sige, Tumango naman siya. bibilisan ko lang ang pagligo para malaman ko na agad kung anong sasabihin mo. Dumiretso na ito sa banyo habang nakapatong ang towel sa kanyang balikat. Samantalang si Dana ay napaupo na lamang sa kama hanggang sa matapos si Johan sa pagligo. Lumabas ito habang pinapatuyo ang kanyang buhok ng towel. Nakabihis pantulog na ito ngayon. Ano yun, love? Anito. Anong sasabihin mo sa akin? Bumuntong hininga muna si Dana bago nagsalita. Alam mo naman siguro, 'di ba, na ayaw sa akin ng mama mo? Bakit? Nag-away ba ulit kayo? Hindi naman. Umiling-iling si Dana sa kanya. At saka hindi kami nagkaaway dahil hindi naman ako sumasagot sa kanya. Kakausapin ko na lang si mama na huwag nang masyadong maging harsh sa'yo. Hindi yun ang gusto kong mangyari. May diin sa sabi ni Dana na magitan ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ano bang gusto mo mangyari? Gusto kong bumukod na tayo sa mama mo. Ano? Napakurap-kurap si Dana dahil sa naging reaksyon ni Johan sa kanyang sinabi. Tumayo siya sa kama at nagpatuloy pa rin sa pagsasalita. Kasi mag-asawa na tayo eh. Di ba dapat lang na bumukod na tayo? Hindi naman pwedeng iwan lang natin dito mag-isa ang mama ko. Pero Johan, may mga kasama naman siya dito. May mga katulong siya. Hindi niya naman kapamilya yun. Ganun pa rin yun. Parang magmumukha pa rin siyang mag-isa dito sa bahay dahil wala siyang kasama kahit ni isa sa pamilya niya. Hindi ko maintindihan. Mariing tugon sa kanya ni Dana. Bakit mo ko pinakasalan kung hindi mo naman pala kayang malayo sa mama mo? Hindi mo naiintindihan. Ako ang bunso ni mama at hindi naman ibig sabihin na pinakasalan kita. Tumigil siya sa pagsasalita at bumuntong hininga kasabay ng pagpikita ng mariin. Alam mo, Dana, hindi mo kasi naiintindihan dahil wala ka ng pamilya. Sa mga salitang yun ay nakuha ni Johan ang inis ni Dana. Tila parang nagdilim ang mukha nito dahil ipinamukha ba naman sa kanya na ulilang lubos na ito. Anong sabi mo? Walang emosyong saad nito. Hindi naman umimik sa kanya si Johan. So, iniisip mo na hindi ako marunong magpahalaga ng isang pamilya dahil lang maagang namatay ang mga magulang ko? Yung ba ang ibig mong sabihin? Kasi kung yun nga, paano mo naman nasabi yun? Ipaintindi mo sa akin. Kasi napakababaw naman ang pag-iisip mo kung ganon. Bakit ikaw? Kung buhay pa ang tatay mo, ganon din ba ang gagawin mo? Wala kang ibang kapatid. Ikaw lang ang nag-iisang anak niya. Ano? Iiwan mo siya?
hahayaan mo na lang siyang mag-isa dun sa bahay niya habang tumatanda na siya. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Hindi ka makasagot dahil tama ako. Magkaiba yung sitwasyon natin, Johan. Tila medyo naiinis na banggit ni Dana sa kanya. Ang nanay mo, may mga kasama pa siyang tao. Literal na tao dito sa bahay. May mga katulong siya. May mga makakasama siya. Gusto sanang idagdag ni Dana na kaya mailap ang mga katulong sa biyanan dahil sa magaspang ang ugali nito. Pero pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang mas lalong lumala ang kanilang pagtatalo. Alam mo, hindi mo kami maiintindihan dahil hindi mo naman naranasan magkaroon ng katulong. Sarkastikong napasinghap si Dana dahil sa sinabi nito. Nainsulto siya dahil nagmukhang pinapamukha nito na mahirap lang siya. Ano namang ibig mong sabihin yan? Diyos ko, napakamot siya ng kanyang ulo. Hindi ka nagme-make sense. Bagong kasal tayo, Johan. Anong gusto mo ngayong mangyari? Natahimik si Johan dahil hindi niya alam ang susunod niyang sasabihin. Mas lalong nadismaya si Dana sa kanya dahil tanging katahimikan lamang ang ibinigay na sagot nito sa kanya. Tumalikod na lamang siya dahil na rin sa inis, pero muli rin itong humarap sa kanya na baka sa mukhang pagkaupos ng kanyang pasensya na intindihin ang kanyang asawa. Seryoso ka ba, Johan? Ani niya dito. Ano? Anong balak mo? Ganito na lang tayo? Pero parang wala tayong sariling buhay. Nakasunod lang tayo sa mama mo. Hindi naman sa ganun. Ano? Hindi makapaniwalang saad ni Dana. Anong hindi sa ganon? Napabuntong hininga naman si Johan. Ang ibig kong sabihin, may tamang panahon para dyan. Magpapatayo na lang ako ng sariling bahay natin sa tabi nitong mansyon kung gusto mo. Diyos ko naman! Napahilamos na lamang sa mukha si Dana dahil sa inis. Napatingin sila sa pinto nang makarinig sila ng mga katok. Kaagad namang pinuntahan yun ni Johan at binuksan. Ano yun? Bakit ang iingay ninyo? Nag-aaway ba kayo? Hindi pinansin ni Dana ang boses ng kanyang biyanan. Nanatili lang itong nakabaling sa ibang direksyon at hindi ito hinaharap. Anong oras na? Rinig ang mga boses ninyo sa hallway. Tungkol ba saan yung pinag-aawayan ninyo? Wala yun, ma. Napakamot na lamang ng ulo si Johan. Sige, ma. Sorry. Hindi na kami mag-iingay. Ako ba yung pinag-aawayan ninyo? Sumagot na si Dana dahil na rin sa tanong nito. Hindi po, ma. Nagtatalo lang po kami sa oras ng pag-uwi niya. Pasimple niyang binigyan ng matalim na tingin si Johan. Masyado na kasing napapadalas ang pag-uwi niya ng gabi. Hindi ko lang po maiwasang mag-alala. Sigurado kayo? Binalingan niya ng tingin si Johan. Yun ba talagang reason ng pagtatalo ninyo, Johan? Oo nga po, mama. Sige na. Pumunta na po kayo sa kwarto nyo. Magpahinga na po kayo. Binigyan muna ni Marina ng matalim na tingin si Dana bago ito umalis gaya ng sinabi ng kanyang anak. Nang maisara na ni Johan ang pinto, ay iniwasan na lamang ni Dana ang tingin sa kanya. Ganito kasi, Wag na. Dana. Nasabi na lamang nito, baka bumalik pa dito ang mama mo. Nang gabing yun, natulog ang mag-asawa nang hindi magkaharap sa isa't isa. Itinulog na lamang ni Dana ang pagkadismaya at sama ng loob sa kanyang asawa. Kinabukasan, halos hindi mag-usap ang mag-asawa hanggang sa pumasok si Johan sa kanyang trabaho. Tahimik na nagwawali si Dana sa sala hanggang sa mapansin niya na papalapit sa direksyon niya si Marina. Magsabi ka ng totoo. Ano bang pinag-aawayan niyo ng anak ko? Hindi sumagot si Dana. Nakatingin na lamang siya sa kanyang biyanan. Alam kong ako ang pinagtatalunan ninyong dalawa. Bakit? Anong balak mong mangyari? Mawalang galang na po. Pero away po namin yung mag-asawa. Sinubukan pa rin ni Dana na makipag-usap ng maayos sa pakialameran niyang biyanan. Labas na ho kayo doon. Ngunit napaismid pa rin si Marina
dahil sa sinagot nito sa kanya. Wala kang karapatang sagutin ako ng ganyan. Nakatira ka ngayon sa pamamahay ko. Asawa ka lang. Ako ang nagluwal sa kanya. Napabuntong hininga naman si Dana dahil sa inis. Gaya po ng sabi ko kagabi, hindi po kayong pinag-aawayan namin. Blanko ang ekspresyon ng mukha ni Dana. Mahahalataan na pati ang kanyang biyanan ay nauubos na ang kanyang pasensya. Alam ko kung anong pinag-aawayan ninyo. Gusto mong bumukod, di ba? Gusto mong iwan ako ng anak ko. Hindi po yun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko lang, bumukod dahil mag-asawa kami. Hindi ibig sabihin nun, iiwan ka na ng anak mo. At pagkatapos, ilalayo mo ang loob ng anak ko sa akin? Uulitin ko po. Pinagdiinan ni Dana ang bawat salitang binibitawan nito sa kanyang biyanan. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko lang, magkaroon kami ng pagkakataon na magsarili. Karapatan namin yun bilang mag-asawa. Pwes, wala kang karapatang magdesisyon ng sarili mo lang. Kung ayaw ng anak ko na lumayo, edi wala kang magagawa. Pasalamat ka pa nga at naging maganda ang buhay mo nang dahil sa akin. Pasalamat ka. Kahit hindi ka nababagay rito, pinapatira pa rin kita rito sa mansyon. Ano? Dahil ba ayaw mong gumawa ng mga gawaing bahay? Aba, siniswerte ka. Mahabang litanya ni Marina. Hindi naman po sa ganon. Sa bagay, ang kapal naman ng mukha mo para magreklamo. Wala ka namang maipagmamalaki sa sarili mo. Tapos ayaw mo pang magkaroon ng silbi dito sa mansyon. Mahiya ka naman siguro. Hindi na lamang sumagot si Dana kahit mabigat na ang dibdib niya sa mga salitang narinig niya. Umalis na lamang ng walang pasabi si Marina pagkatapos niyang sabihin yun. Unti-unting napagtanto ni Dana na hindi niya masyadong ginagampanan ang pagiging asawa. Ang ginagampanan niya ngayon ay ang pagiging alila sa mansyon. Dahil ayaw ni Dana na magkalabuan kaagad ang relasyon nila ni Johan bilang bagong mag-asawa, ay sinubukan niya pa ring pakisamahan ang ina nito. Kahit pa palaging sinusubukan nito ang kanyang pasensya. Dahil palagi nilang kung ano-anong negatibong sinasabi nito tungkol sa kanyang pagkatao. Minamaliit at ginagawang alila pa nila sa kanilang tahanan. Kalaunan ay sumapit ang kaarawan ng kanyang biyanan. Kahit hindi maganda ang pagtrato sa kanya, ay isa siya sa mga taong naglaan ng oras at ng pagod sa paghahanda ng selebrasyon ng kaarawan nito. Malawak ang garden ng kanilang mansyon. Nakahanda na ang mga lamesa para sa gaganaping birthday party at si Dana pa mismong nag-ayos ng mga telang nakabalot sa mga lamesang yon. Siya rin mismong nag-arrange ng mga bulaklak bilang dekorasyon. Ngunit wala siyang narinig ni isang pasasalamat sa kanyang biyanan at inaasahan niya na ang bagay na yun. Dahil kahit hindi maganda ang kanilang relasyon, ay kailangan niya pa ring tratuhin ito ng maayos. Ito pa rin ang ina ng kanyang asawa. Thank you, love, sa pag-aasikaso mo para sa birthday ni Mama. Napahinto si Dana sa paghahalo ng pagkain na ginagawa niya. Inayos niya ang kanyang ilang hibla ng buhok at isiniksik sa likod ng kanyang tinga. Nilingon niya si Johan at binigyan ito ng tipid ng ngiti. Kahit wala siyang natanggap na thank you mula sa kanyang biyanan, ay kahit papano gumaan na rin ang kanyang loob dahil kay Johan. Wala yon. Ano ka ba? Sagot na lamang ni Dana at sa kanya itinuloy ang kanyang ginagawa. Siyempre, para pa rin sa iyo to, kaya ako to ginagawa. Talaga ba? Hindi mo masama ang loob mo habang ginagawa mo ito? Dahil sa biglaang tanong na yun, ay napahinto ito at nagtatakang napatingin sa kanya. Ano? Bahagyang natawa si Dana dahil sa sinabi nito. Bakit mo naman nasabi yan? Parang gusto namang bawiin ni Johan ang kanyang mga sinabi. Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Alanganing tumawa na lamang si Johan.
upang makalimutan ni Dana ang sinabi niya. Hindi naman labag sa loob ko yung ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Alam mo naman na mula pagkabata ko, wala na talaga akong ina. Kaya yung mama mo na lang ang itinuturing kong ina sa ngayon. Kayo na lang ang pamilyang meron ako. Kaya ayun, nagmamalasakit pa rin ako sa kanya. Pagpapatuloy ni Dana sa paghahalo ng ulam. Ano bang pakiramdam ng may ina? Biglang tanong ni Dana habang sinasagawa pa rin ang pagluluto. Sandaling kumurap-kurap si Johan dahil biglaan ang tanong na yon ni Dana. Hindi niya tuloy alam kung paano ito sasagutin. Pakiramdam? Siguro, pakiramdam ko maswerte ako. Kasi merong kumakalinga sa akin. May nag-aalaga sa akin, lalo na pag may sakit. Ikaw ba? Anong pakiramdam na magkaroon ng ama? Si Dana naman ang nabigla dahil sa tanong nito. Pero naiintindihan niya kung bakit naisipang tanongin yun ni Johan. Dahil ito naman ay lumaki lang sa puder ng kanyang ina. Hindi nito naranasan ang lumaki kasamang kanyang ama, hindi katulad ni Dana. Ganun rin ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ang swerte ko dahil may lalaking palaging handang protektahan ako. Yun nga lang, hindi mo siya nakilala dahil maaga rin siyang nawala sa akin. Siguro kung nakilala mo yun, hindi mo ko basta-basta makakatuluyan. Biro pa sa kanya ni Dana. Aba, bakit naman? Pinigilan ni Dana ang pagngiti niya. Ewan ko, baka hindi ka pumasa doon. Strikto pa naman yun sa mga lalaki. Natawa na lamang si Johan sa naging tugon ni Dana. Pagkatapos niyang magluto, saka naman siya naghanda ng kanyang susuotin sa birthday party ng kanyang biyanan. Gumuhit ang malawak na ngiti sa kanyang labi nang makitang isang kulay asol na bestida. Napakagandang damit nito ayon sa kanya. Espesyal rin ito dahil binili talaga ito ng kanyang asawa upang suotin sa araw na ito. Kaya hindi niya na maitatago ang pagkasabik na maisuot ito para mamaya. Nang maisuot niya na ito at inumpisahan niya ng paglalagay ng konting kolorete sa kanyang mukha, nang sa ganun magmukha siyang presentable sa mga bisitang darating mamaya. Ngunit sa kabila ng maganda niyang kasuotan ay hindi naman ito nababagay sa ginagampanan niya sa kaarawan ni Marina. Sa huli, kahit maganda ang kanyang suot para sa araw na ito, nananatili pa rin siyang alila. Dahil maraming ipinag-utos sa kanyang biyanan, sinunod na lamang niya si Marina upang wala ng gulo at itinago ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Mula pa kanina ay hindi pa rin siya nakakapagpahinga. Habang abala naman sa pag-aasikaso si Dana, ay abala rin si Marina sa pakikipag-usap sa kanyang mga kapatid at mga pinsan patungkol sa kani-kanila nilang mga buhay. Ba, mukhang mabait ang manugang mo, Marina. Ang sipag niya sa pag-aasikaso dito. Papuri naman ang isa sa tita ni Johan. Syempre naman. Hindi naman ako papayag na magbuhay prinsesa siya. Samantalang ang anak ko ay nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Ano siya, siniswerte? Basta tanggap na lang siya ng tanggap ng pera ng anak ko. Umira pa si Marina pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon. O ano bang natapos na manugang mo? Hindi ba siya pinapayagan ni Johan na magtrabaho? Wika naman ng isa pang tita. Ay paano naman niya magtatrabaho? Hindi nga yan nakapagtapos ng pag-aaral. Natatawang banat nito sabay inom ng drinks. Pagkatapos nilang marinig yun, ay sumabay na rin sila sa pagtawa ni Marina. Ay kung ganoon parang binuhat lang pala siya ng anak mo mula sa kahirapan. Ay sa bagay, tama lang pala na maging masipag siya. Wala naman pala siyang dapat na ipagmalaki. Kaya nga, tama. Ano bang nakita ng anak mo dyan at pumatol? Wika ng tita nito. Hindi ko nga rin maintindihan dyan sa anak ko. Natawa naman ang mga tiyahin ni Johan dahil sa naging tugon ni Marina.
Ang dami-daming nagsisigandahang babae sa college. Tapos ang pinatulan isang waitress lang. Oh my God! Hinilot pa ni Marina ang kanyang sentido. Mabuti na lang at mabait naman siya. Tatanga-tanga lang talaga dahil siguro hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapanghihinayang lang siya dahil yan pa ang nakatuluyan ng anak ko. May balita na ba kung kailan nila balak na magkaanak? Aba, hindi ko alam. Wala pa naman silang nasasabi tungkol sa akin sa bagay na yan. Bigla na lamang napatingin si Marina sa bagong dating na donya sa kalagitnaan ng pakikipag-usap niya sa mga tita ni Johanna. Teka lang muna ha. May aasikasuhin pa akong ibang bisita. Pagpapaalam niya sa kanila at sa kanya pinuntahan ang bagong dating na bisita. Hello, good evening Madam Olivia. Thank you for coming here. Nakipagbeso siya sa misteryosang donya. Base sa ikinikilos nito ay talagang kagalang-galang ang kanyang kinakausap. Happy birthday, Marina. Ngumiti sa kanyang donya at saka may iniabot itong regalo sa kanya. Etong regalo, I hope you like it. Magiliw na tinanggap naman yon ni Marina. Thank you so much, Miss Olivia. Ay nako, nag-abala pa talaga kayo. Marahang tumawa si Marina nang mapasa kamay ang isang regalong inihanda ni Madam Olivia sa kanya. Kumusta naman ang biyahe mo papunta rito? Traffic ba naman? Fortunately, tuloy-tuloy lang naman ang biyahe ko papunta rito. Wala namang traffic. Akala ko, hindi ka na makakapunta ngayon dito dahil alam kong busy kayo. So, kumusta naman kayo? I'm doing well, of course. Abala lang naman ako sa mga negosyo ko. Alam mo naman yon. Inaasahan na ni Marina yon ang magiging sagot niya dahil bilyonaryang donyang ito. Kaya malamang ay marami na itong negosyong hawak sa ngayon. Dahilan para maging isang taong nirerespeto. Pagkatapos makipag-usap ni Marina, si Madam Olivia naman, iba't ibang mga bisita ng kanyang nilalapitan at kinukumusta. Samantalang si Dana ay hindi na nakatiis at sinubukang kumain dahil na rin sa gutom. Habang wala pa naman siyang dapat na asikasuhin, ay pinagbigyan niya ng sarili na kumain man lamang. Kanina pa siya napapagod sa daming ipinapasuyo sa kanya ni Marina. Ang pinaka nakakuha talaga ng atensyon sa kanya ay ang chocolate fondue na nakadisplay sa pinakagitnang bahagi ng garden. Bukod sa nakakatakam ay napakaganda rin itong pagmasdan dahil kuhang-kuha nito kung anong itsura ng isang fountain. Kaibahan nga lang ay maliliit ito at imbes na tubig ay napapaligiran nito ng chocolate. Nang makontento si Dana sa ibang mga pagkain, ay dahan-dahan niya namang nilapitan ang chocolate. Kumuha siya ng isang stick at itinusok ang ilang maliliit na prutas upang maisawsaw ito sa gumagalaw na chocolate fondue. Nang sinubukan niya ng isawsaw ang prutas sa chocolate, ay meron siyang nagalaw kung kaya't biglang nawala sa tamang direksyon ang pag-agos ng chocolate. Hanggang sa marinig na lamang niya ang isang pamilyar na sigaw at malakas na mura. Napatingin siya sa kanyang gilid at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang nagdidilim na mukha ng kanyang biyanan. Hala, gulat na gulat nitong Turan. Ay, hala, sorry po ma. Mabilis nilang nakuha ang atensyon ng ibang tao dahil nasa gitna pa sila. Samantalang si Johan ay nagmamadaling pumunta sana sa direksyon nila, ngunit nasa malayo pa nga lang ito ay kaagad nang huminto sa paglalakad. Napagtanto niyang kaguluhan ay sa pagitan ni Dana at ng ina niyang si Marina. Nananadya ka ba talaga? Gusto mo ba talaga akong mapahiya? Bakas ang pagkatalsik ng mga chocolate sa damit ni Marina. Mamahalin ang tela ng suot-suot niyang bestida. Isama pa na maganda ang design nito na siyang ipinagmamalaki niya. Kaya matindi ang inis ng kanyang nararamdaman dahil sa kapalpakan ni Dana. Sorry po talaga.
Sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya. Pasensya na po talaga kayo, Ma. Kahit ilang beses na paulit-ulit si Dana sa salitang sorry, ay mas lalo lang nadadagdagan ng inis ni Marina na nararamdaman niya sa kanyang manugang dahil pinahiya na naman siya nito sa kanyang nagawa at mas mabuti pang pahiyain niya rin ito pabalik sa harap ng kanyang mga bisita. Sincere ba talaga yung sorry mo? O arte mo lang yan? Para hindi mahalatang sinadya mo yan? Hindi po. Kaagad na sagot naman ni Dana. Wala po akong intensyon na ganun. Talaga? Kung seryoso ka talaga sa sorry mo, lumuhod ka sa harap ko. Ngayon! Naging maotoridad ang boses nito ngayon. Pakurap-kurap naman si Dana. Ano ho? Hindi makapaniwala sa reaksyon nito. Lumuhod ka sa harapan at punasan mo tong kalat sa damit ko. Tutulungan na lang po kita sa banyo na linisin po yung damit ninyo. O kukuha na lang po kayo ng bago. Bingi ka ba o tanga? Napakunot ang noo ni Marina at bahagyang tumaas ang kanyang boses. Sinabi ko ba na yun ang gusto ko? Samantalang si Johan, nananatili lang nakatayo sa pwesto nito. Pinapanood lamang ang kanyang asawa at ang kanyang ina. May pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit wala namang lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang asawa mula sa kanyang ina. Total, ipinapakita mo naman sa kanilang lahat na mabait kitang manugang, hindi ba? Bakit hindi mo panindigan ngayon? Ano? Luluhod ka ba? O gusto mong gumanti pa ako sa'yo sa ginawa mo sa akin? Hindi sumagot si Dana, pero dahan-dahan niyang sinubukang lumuhod sa harap ng kanyang biyanan. Nang lumapat ng kanyang tuhod sa lupa, ay nagulat na lamang siya nang biglang may humila sa kanya patayo. Kasunod noon, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang sampala. Sapo-sapo ni Marina ang kanyang pisngi habang gulat na napatingin ang ginang sa sumampal sa kanyang mukha. Madam Olivia! Dahan-dahang nilingon ni Dana ang misteryosang donya. Mama! Gulat na ani nito. Hindi makapaniwala si Dana na sa tinagal-tagal ng panahon ay makikita niyang muli ang kanyang ina. Matagal itong nawalay sa kanilang mag-ama at simula ng bata siya. Hindi niya na ito kailanman nakita pa. Nakalimutan niya na nga ang boses nito, pero ang kanyang mukha ay nananatiling nakatataka sa kanyang isipan. How dare you? Para tratuhin ng ganyan ng isang tao. And worst, yung manugang mo pa. Anong klaseng tao ka? Have you no morals? Hindi kaagad nakapagsalita si Marina sa mga salitang binitawan ni Madam Olivia. Hindi siya makapaniwala na ang isang ginagalang na bilyonaryong donya sa larangan ng business ay pinapagalitan siya ngayon. Kilala mo ba kung sinong pinapaluhod mo sa harapan mo ngayon? Dagdag pa ng donya. Siya ang anak kong babae. Kani-kaniyang singhap at bulungan ng mga tao nang marinig nilang revelasyon ni Madam Olivia, lalong-lalo ng mga kapamilya ni Johan na nang maliit kay Dana. Samantalang si Johan ay ngayon palang naglakas ng loob na pumasok sa eksena. Nilapitan niya ang kanyang ina at sinabihan nito na umalis na muna dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Si Dana naman ay napatulala na lamang nang hindi man lang siya kinumusta ni Johan. Dire-diretso lamang itong naglakad papalayo. Hindi lamang siya binalingan ng tingin. Mapanatag man lamang siya na may pakialam sa kanya ang kanyang asawa. Dana, anak? Akmang yayakapin sana nito si Dana, pero kaagad naman siyang umatras. Anong anak? Halos maluha ang mga mata ni Dana, habang hindi makapaniwala pa rin ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang buong itsura ni Madam Olivia. Kulay gray na ang buong maikling buhok nito dahil sa pinaghalong puti at itim na buhok, dulot ng katandaan. Napaka-elegante ng kanyang kasuotan kahit nakaitim na pants ito at blazer.
Ang mga suot-suot nitong alahas ay mga perlas. Patawarin mo ko, anak. Hindi basta-basta ganun kadaling magpatawad sa pag-iwan niyo sa amin ni Papa. Kalmado ang boses ni Dana pero may bakas ng hinanakit para rito. Alam ko yun, anak. Kahit pa karespe-respetong tao si Madam Olivia ay kita sa ekspresyon ng tono ng boses nito ang kanyang pagpapakumbaba sa kanyang anak. Huwag niyo akong tawaging anak dahil kahit kailan hindi ka naging ina sa akin. Pinasadahan ang tingin ni Dana kung gaano kagarbong kasuotan ng kanyang ina, pati na rin ang mga alahas nito. Yun palang buhay na mas pinili ng kanyang ina kesa sa kanilang mag-ama noon. Hindi porket iniligtas niyo ako sa kahihiyan ngayon, patatawarin ko na ang ginawa mong pag-abandona sa akin. Napalunok si Dana pagkatapos niyang sabihin yon upang pigilan ang gustong kumawalang emosyon. Ayaw na niyang makausap pa ang kanyang ina, kaya tumalikod na lamang siya at naglakad papalayo. Ngunit narinig niyang muli ang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Teka Dana, anak. Sinubukang habulin ni Madam Olivia si Dana. Gusto kong bumawi sa iyo, anak. Gusto kong bumawi sa lahat ng taon na nawala ako sa iyo. Huminto sa paglalakad si Dana at hinarap si Madam Olivia habang nakakunot ang kanyang noo. Hindi niyo na po kailangan gawin pa yan. Sagot nito. Bakit? Iniisip niyo ba na porke maganda na ang buhay ninyo, magiging madali na sa akin na tanggapin kayo ulit? Anong akala niyo sa akin? Oportunista? Kaya niyo? Anak, dahil ba kahit mahirap ako, nakapag-asawa ko ng mayaman, iniisip niyo na katulad niyo ako? Pwes, hindi ako magiging katulad ninyo. Tumalikod muli si Dana at sa pagkakataong ito ay mabigat ang kanyang mga hakbang papalayo sa kinaroroonan ni Madam Olivia hanggang sa bigla siyang napahinto dahil unti-unti niyang napagtanto ang mga salitang binitawan niya. Kahit pa masama ang loob niya sa kanyang ina, ay nakadama siya ng kirot sa kanyang dibdib dahil sa mga masasamang salitang binitawan niya sa kanyang ina. Hindi niya maiwasang questionin ang kanyang sarili kung tama lang bang naglabas siya ng sama ng loob sa kanyang ina. Muli niyang hinarap ang kanyang ina. Ma, pulong niya sa hangin, ngunit hindi niya na nasilayan ang mukha ni Madam Olivia. Parang pinigang kanyang puso. Muli niyang naramdaman kung paano iwasan ng isang magulang sa pangalawang pagkakataon. Maagang natapos ang party dahil sa nangyaring kaguluhan. Naging tahimik na ang buong garden na kanina lang ay punong-puno ng ingay ng mga bisita ni Marina. Kahit papagod ang isip ni Dana dahil sa mga pangyayari, ay naglinis pa rin siya ng mga kalat sa garden. May mga katulong naman sila at nag-asikaso na rin sa paglilinis dito. Tama na po yan, Ma'am Tana. Kami na pong bahala dyan. Magpahinga na po kayo. Hindi, ayos lang. Kahit anong pigil sa kanya ng mga katulong, ay hindi nakinig si Dana. Hindi naman siya inutusan ng kanyang biyanan, pero nagkusa na lamang siya upang mabaling sa iba ang kanyang isip sa dami ng mga nangyari ngayong araw. Dana? Napahinto si Dana sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang boses ng kanyang biyanan. Gusto sana kitang makausap. Nagtungo silang dalawa sa beranda. Pagkarating nila doon, nanaig muna ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. I'm sorry sa nangyari kanina. Alam kong mali yung ginawa ko sa'yo. Napataas ang isang kilay ni Dana nang marinig niya ang mga salitang yun mula sa kanyang biyanan. Hindi naman ito basta-basta humihingi ng tawad sa dami ng pang-iinsulto nito sa kanya. Kaya nagtaka siya bigla sa inakto nito. That was unnecessary. Sana hindi ko na lang ginawa para hindi na lumaki sana ang gulo.
na-involved patuloy si Madam Olivia. Hindi na muling sumagot si Dana. Hinintay na lamang nito ang mga susunod pang sasabihin ni Marina. Nagbabaka sakaling baka bawiin nito ang mga sinabi sa kanya. Nagkausap na ba kayo ni Madam Olivia? I'm sorry. Hindi ko alam na siya pala ang mother mo. Ang akala ko, patay na ang nanay mo. Sige po. Sorry din po sa nagawa ko sa damit ninyo. Magpahinga na kayo, ma. Aalis na sana ng beranda si Dana, pero patuloy pa rin siyang kinakausap ni Marina. Nagkausap na ba kayo? Pwede mo ba siyang pakiusapan para sa akin? Napakurap-kurapa si Dana. Ano ho? Hinawakan ni Marina ang kamay ni Dana. Ganito kasi, pwede mo ba siyang pakiusapan na wag bawiin ang shares niya sa kumpanya namin? Ilang segundong hindi nakaimik si Dana. Maya-maya pa'y nagsalita na rin ito. Ganun po ba? Aniya, kung gusto niyo talagang gawin ko yun, bakit hindi kayo lumod sa harapan ko ngayon? Ano? Hindi naman makapaniwala si Marina sa itinura na ng kanyang manugang. Seryoso ka ba? Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Mabilis na naglaho kaagad ang kabaitan sa mukha nito. Bakit naman ako magbibiro? Ani naman ni Dana. Gagawin ko yun. Basta luluhod kayo. Kaagad na gumuhit ang inis sa mukha ni Marina dahil sa sarkastikong banat ng kanyang manugang. Ngunit desperado na siya dahil kailangan na kailangan niyang shares ni Madam Olivia. Kaya kailangan niyang lunukin ang kanyang pride ngayon dahil kung hindi ay malulugi sila. Sige, singhal nito at sinubukan ng ilapat ang mga tuhod sa sahig. Ngunit kaagad siyang pinigilan ni Dana. Ay, wag niyo na po palang gawin yan. Biglang bawi naman ni Dana. Kahit naman pala lumuhod kayo, wala nang magagawang pakiusap ko sa nanay ko. Hindi ko hawak ang magiging desisyon niya. Ano? Puisit kang babae ka! Pagbubuhatan na sana niya ng kamay si Dana, pero kaagad na nakaiwas naman ito. Bakit? Tama naman ako, hindi ba? Sino ba ako para impluwensyahan ang desisyon ng nanay ko? Sarkastikong napatawa si Marina dahil sa tono ng pananalita ni Dana. Aba, dahil nalaman mong bilyonaryo ang ina mo, malakas na ang loob mong sagot-sagutin ako? Dahil sa sinabi niya, napatawa na rin ng mahina si Dana. Hindi mo ako katulad. Ani ni Dana, dahil mas mayaman ka, mababa na ang tingin mo sa mga taong katulad ko. Oo, wala akong narating. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero marami akong bagay na kayang gawin na hindi kayang gawin ng katulad mo. Taas noo siyang naglakad papalapit sa kanyang biyanan habang patuloy sa pagsasalita. Hindi mo kayang magplantsa. Hindi mo kayang maglaban ng gamit. Gamit lang ang kamay mo. At mas lalong hindi mo kayang tapusin ang lahat ng gawain sa bahay sa loob lang ng isang araw. Ginawa ko yun habang nandito ako sa mansyon mo. Hindi ba? Palagi mong sinasabi na nakakahiya ako dahil ako ang nakatuluyan ng anak mo. Dagdag pa ni Dana. Pero sa totoo lang, kayong nakakahiya. Nakakahiya na hinayaan ko na gano'n na lamang ang maging trato niyo sa akin dito. Imagine, ginawa kong lahat ng mga ginagawa ng mga katulong nang walang hinihinging kapalit sa inyo. Kung hindi ang respeto ninyo. Ngayon, sino sa atin ang mukhang walang pinag-aralan? Nanghingi ba ako ng pera sa inyo para sabihing habol ko lang ang pera ng anak mo? Ang kapal na mukha mo para isumbat sa akin ang lahat ng yan. Kung hindi niyo ako pinahiya sa birthday party mo, hindi ko isusumbat ang lahat ng bagay na yan. Tiningnan ng diretsyo ni Dana ang kanyang biyanana sa mga mata nito at pagkatapos ay nagsalitang muli. Magmula ngayon, hindi na ako susunod sa kahit anong utos mo. Aalis na ako sa poder ninyo mag-ina. Sayong-sayo na ang anak mo, kahit itago mo pa dyan sa palda mo.
Umalis si Dana sa kanyang harapan pagkatapos niyang bitawan ang mga salitang yun. Nang makapasok na siya sa kanyang kwarto, ay inihanda na ni Dana ang isang maleta. Nag-umpisa na siyang maghakot ng iba't ibang mga damit ni hindi na tinitingnan kung anong klaseng damit ang hinahakot niya, basta't maisalpak lamang ito sa malaki niyang maleta. Habang walang tigil siya sa paghahakot ng damit, ay bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang kwarto. Anong kalokohan to, Dana? Kaagad na narinig ni Dana ang pagtataas ng boses nito, pero hindi siya natinag at nagpatuloy lang sa paghahakot ng mga damit, pati na rin ang mga gamit. Hindi niya iniimikan si Johan. Ano ba ginagawa mo? Tila nakikiusap ang mga tono nito, habang kinukuha naman ni Johan ang mga gamit niya mula sa maleta at inihahagis ito sa sahig. Ano ba? Singhal sa kanya ni Dana. Bakit ka ba naghahakot? Tama ba yung sinabi sa akin ni Mama? Gusto mo nang lumayas? Oo. At bakit? Pipigilan mo ko? Siyempre pipigilan kita. Asawa kita eh. Napatawa ng mahina si Dana, sabay napaawang ang kanyang bibig. Asawa? Ulit nito. Asawa mo ko? Pero ni hindi mo nga ako laging magawang maipagtanggol? Ayoko lang namang makisawsaw sa gulo kanina. Mas lalong magiging malala lang ang mangyayari. Ano? Hindi makapaniwala si Dana sa kanyang narinig. Ewan ko sa iyo, Johan. Pagod na ako sa iyo. Pagod na ako sa mga katwiran mo na puro walang kwenta. Napanganga si Johan sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Napabuntong hininga na lamang si Dana. Pagod na ako ng paulit-ulit sa iyo, Johan. Ilang beses kong sinabi sa iyo na gusto kong bumukod, pero wala kang ginawa. Ilang beses mo akong nakikitang nahihirapan dito, pero wala ka ring ginawa. Naubos na ako nang makita kitang walang ginawa nang pahiyain ako ng mama mo sa harap ng mga bisita niya. So dahil doon, hihiwalayan mo na ako. Sandaling nanahimik si Dana, pero kalaunan rin ay sinagot niya rin ang tanong nito. Oo, kung ayaw mong bumukod sa nanay mo, kalimutan mo na ako. Nang matapos si Dana sa pag-aayos ng maleta, ay nagmamadali itong naglakad papaalis ng kanilang mansyon. Samantalang si Johan ay panay pa rin ang habol sa kanya at kumbinsi na wag na nitong ituloy ang balak na paglalayas. Please, Dana. Pag-usapan pa natin to. Huwag ka naman ganito. Hindi siya pinapansin ni Dana at ipinagpatuloy pa rin ito ang pagbaba ng hagdan. Kahit pa mabigat ang dala-dala niyang maleta, ay kinaya niya pa rin ito dahil mas nangingibabaw ang kanyang pride sa ngayon. Ang mahalaga lang sa kanya ay makaalis sa mansyon na ito. Dana! Love! Walang tigil si Johan sa pagtawag kay Dana, pero tila naging bingi na si Dana sa mga pakiusap ni Johan. Ano ba, Dana? Kausapin mo ko. Hindi ako papayag na aalis ka rito. Nagawa na niyang pigilan si Dana dahil hinawakan nito ang kanyang maleta. Wala tuloy magawa si Dana kung hindi ang harapin siya. Dana! Please! Napabuntong hininga si Dana. Kahit ano pang pakiusap mo sa akin, hindi mo ko magagawang pigilan. Kalmado ang boses ni Dana, pero bakas ang determinasyon rito. Ilang beses kong sinabi sa iyo kung anong gusto kong mangyari, pero hindi ka nakikinig sa akin. Pagod na ako sa iyo, Johan. Nakaramdam ng kirot sa puso si Johan dahil sa mga salitang narinig mula kay Dana. Ilang beses kong kwenestyon ang sarili ko dahil hindi mo man lang ako magawang maipagtanggol bilang asawa mo. Ayokong makasamang isang taong duwag. Ganun ka, Johan. Isa kang duwag. Saad ni Dana sa kanya. Ayokong sabihin to, pero lalakasan ko ng loob ko dahil gusto ko ring marinig mo to. Humugot muna ng hininga si Dana upang masabi niya ang mabibigat na mga salita sa harap ni Johan. Sa totoo lang, Johan, pinagsisisihan ko
nang makasal ako sa isang katulad mo. Pagkatapos sabihin niyo ni Dana, ay muling hinila niya ang maleta at ipinagpatuloy ang paglalakad palabas ng pintuan. Sige, pahayag na ako sa gusto mo. Bubukod na tayo ng bahay. Hindi huminto si Dana sa paglalakad. Hindi na ako naniniwala sa iyo, Johan. Wala ka namang ibang ginawa kung hindi ang paasahin ako. Napabuntong hininga na lamang si Johan dahil wala na siyang magagawa upang pigilan pa si Dana. Nanatili na lamang siyang nakatayo habang nasasaksihan niya ang unti-unting pag-alis ni Dana sa pintuan. Sunod niyang narinig ang yabag ng mga paa ng kanyang ina. Umalis na si Dana? Bagsak ang mga balikat ni Johan na sinagot ang tanong ng kanyang ina. Oo, ma. Sabi ko naman sa iyo, anak. Pagsisisihan mo lang rin kapag yan ang nakatuluyan mo. Hindi kayo magkakaintindihan kasi iba ang buhay ng babaeng yan. Hindi yan nararapat sa iyo. Gwapo ka naman, may pinag-aralan. Pero bakit naman yan pa talaga ang pinatulan mo? Ma, tama si Dana. Malungkot na saad ni Johan. Isa nga akong duwag. Ano ka ba? Malakas lang ang loob ng babaeng yan dahil nalaman niyang mayaman palang nanay niya. Mali ako. Binaliwala ni Johan ang sinasabi ng kanyang ina at ipinagpatuloy na lamang ang pagsasalita. Akala ko, kapag mananatili dito si Dana, ay magugustuhan niyo siya. Pero kahit pala anong gawin niya, mas lalo lang bumababa ang tingin niyo sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng gusto niyo nang walang halong pagrereklamo. Pero hindi niyo pa rin siya maitatrato ng tama. Kaya siguro pinag-isipan niyang mabuti bago siya nakiusap sa akin na magbukod kaming dalawa. Tumalikod na si Johan at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Teka Johan, nag-uusap pa tayo! Hindi na siya inimikana ng kanyang anak pero dire-diretso lang itong pumasok sa kanyang kwarto. Samantalang si Dana, sumakay na lamang ng taxi pero nagtungo ito sa hotel upang pansamantalang manatili muna roon. Ilang message ang kanyang nareceive mula kay Johan pero kahit ni isa ay wala siyang sinagot. Nang mag-uumpisa ng tumawag sa kanya si Johan, sa kanya pinatay ang kanyang phone. Nagpalipas siya ng isang gabi sa hotel pero hindi naging sapat ang dala-dala niyang pera upang magpalipas pa doon ng isa pang gabi, kung kaya't naglakad-lakad na lamang siya sa daan habang hila-hila niya ang maleta. Maya-maya pa may isang kotse na huminto sa kanyang harapan. Nakaramdam ng pagkataranta si Dana dahil nag-iisa lang siya. Idagdag pa na babae pa siya at palakad-lakad sa kalsada. Ibinaba ng driver ang bintana ng kotse. Miss Dana? Itinuro ni Dana ang sarili. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Sumabay na daw po kayo sa amin, ma'am. Pagkatapos sabihin niyo ng driver, ay bumaba naman ang bintana ng rear seat. Nagulat naman si Dana nang makita niyang muli ang mukha ng kanyang ina. Sumabay ka na sa akin? Sige na. Dahil ayaw ni Dana na maglakad-lakad pa sa daan, sumakay na rin siya sa kotse. Ang driver naman ay inilagay sa compartment ng sasakyan ang maletang hila-hila niya. Dinala siya ng kanyang ina sa sarili nitong mansyon at doon muna nanatili. Napansin ni Dana na kahit pa sobrang yaman ng kanyang ina, nag-iisa lang pala ito sa buhay. Hindi niya alam kung nasaan ang lalaking pinili ng kanyang ina. Kaya nito iniwan silang mag-ama. May nakikita naman siyang mga litrato ng mga anak ni Madam Olivia sa mga picture frame pero mukhang may kani-kaniya na itong mga buhay. Inihanda naman ni Madam Olivia ang isang kwarto na wala pang gumagamit. Ayos lang ba ang kwarto mo? Ayos lang po ito. Hindi naman po ako magtatagal dito kaya walang magiging problema sa akin. Dana, anak. Hinawakan nito ang kamay ni Dana. Sana, hayaan mo akong makabawi sa'yo.
Buong buhay kong pinagsisisihan ang pagkawalay ko sa'yo. Tanggap ko na hindi mo na talaga ako mapapatawad. Pero tumatanda na ako. Gusto ko sanang makasama ka habang may oras pa ako dito sa mundo. Hindi maintindihan ni Dana pero bigla siyang nakaramdam ng matinding emosyon. May hinanakit siya sa kanyang ina pero may parte ng kanyang puso na gusto niya pa rin kilalanin ito at magkaroon man lang ng pagkakataon ang sarili na maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Pero kayo yung nagsayang ng mga pagkakataon na yun. Kung hindi niyo sana kami iniwan ni Papa, baka nasaksihan niyo pa ang paglaki ko. Naging makasarili kayo, Ma. Pinagmasdan lang siya ni Madam Olivia habang nagsasalita pa rin si Dana. Pero nakakatawa nga eh. Iniwan ko na rin ang asawa ko, gaya ng ginawa niyo kay Papa. Pagsasalaysay ni Dana. Pero ganun din naman ang nararamdaman ninyo. Pinagsisihan niyo din ba na minahal niyo si Papa? Kaya niyo siya iniwan? Tila ba para silang napunta sa parehong sitwasyon, ngunit magkaiba. Oo, pinagsisihan ko rin ang pag-iwan ko sa kanya dahil sa konsensya ko. Pero huli na ang lahat dahil buntis na ako sa ibang lalaki. Hindi ko gustong manatiling maghirap sa puder ng tatay mo noong mga panahong yon. Kaya nagawa kong bagay na yon. Hindi umimik si Dana. Patawarin mo ko, anak. Ilang beses niyang nasabi ang mga ganoong salita pero hindi siya nagsasawa na uulit-ulitin yon na sambitin sa kanyang anak. Dahil yon ang tingin niya ay tama kahit pa hindi maibabalik ang sakit na ibinigay niya sa anak dahil sa pagkakamali niya noon. Hindi na napigilan ni Dana na maging emosyonal kaya napayakap na lamang sila sa isa't isa. Hindi niya pa rin mapatawad ang kanyang ina pero bukas ang kanyang puso na maging parte ito ng kanyang buhay. Ilang araw na nanatili muna sa mansyon ni Madam Olivia si Dana. Unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa. Marami siyang nalaman tungkol sa kanyang ina. Lahat ng negatibo at positibo patungkol rito. Hindi siya naging mabuting ina sa kanya, ngunit naging mabuting ina ito sa mga anak niya sa ibang lalaki. Nang malaman ng mga kapatid niya si ina ang nakaraan ni Madam Olivia, ay lumayo ang kanilang loob. At sa huli, naging mag-isa na lamang si Madam Olivia sa mansyon na ito. Maya-maya pa'y isang gabi, may hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Johan, napatingin si Dana sa kanyang ina. Pinapasok niyo siya dito. Ngumiti sa kanya si Madam Olivia. Oo anak, anito. Gusto ko, wala kang pagsisihan. Kung gusto mo talagang panindigan ang desisyon mo, mas okay kung makapag-usap kayo ng pareho na kayong kalmado. Medyo nagdadalawang isip pa si Dana kung sasang-ayon ba siya sa gustong mangyari ng kanyang ina, pero hindi na siya nakaangal nang agad-agad silang iwanan ni Madam Olivia. Kumusta ka? Pambabasag ni Johan sa katahimikan nila. Sorry kung nakiusap pa ako sa mama mo para lang makausap talaga kita ng masinsinan. Napairap si Dana dahil sa sinabi nito sabay halukip-kip. Ano pa bang gusto mong sabihin? Mataray na tanong ni Dana. Napapuntong hininga muna si Johan bago magsalita. Una sa lahat, Dana, gusto kong mag-sorry. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko bilang asawa mo. Alam ko, masyado akong naging pabayang asawa. Hindi kita pinapakinggan at palagi akong walang nagagawa para sa'yo. Ni hindi ko man lang na-appreciate lahat ng ginagawa mo sa bahay para sa amin ni Mama. Bahagyang yumuko si Johan. Sorry kung hindi kita na ipagtatanggol kay Mama. Mababa ang tingin sa'yo ni Mama. Pero naniniwala ako na sa ating dalawa,
ikaw ang mas higit sa atin. Napatingin sa kanya si Dana at nakinig ng maigi sa mga susunod na sasabihin nito. Sa harap ng simbahan, ang ipinangako natin ay magsama sa hirap at ginhawa. Pero sa ating dalawa, ikaw lang ang nahihirapan. At ako naman, nakaranas ng ginhawa. Kahit ako ang nagtatrabaho, madali ko lang yung nakukuha dahil sa koneksyon ng pamilya namin. Pero ikaw, inaasikaso mo na ang bahay. Inaasikaso mo pa si mama at ako. At nakukuha mo lang sa lahat ng ginagawa mo para sa amin mga pang-iinsulto at nagawa ka pang ipahiya ni mama. Pagkatapos ng mahabang litanya ni Johan, hinawakan niya ang kamay ni Dana. Kaya sana, bigyan mo ko ng chance ulit na itama lahat ng pagkakamali ko. Alam kong bago pa lang tayo mag-asawa. Kaya siguro, may mga naging pagkakamali rin ako. Pero willing akong gawin ang lahat. Gagawin ko ang lahat kahit ano para maging karapat-dapat uli sa'yo. Hindi naiwasan ni Dana na maantig sa mga salita ni Johan. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap nila, ay isang marahang pagtango ang ibinigay na sagot ni Dana sa kanya. Ilang taon ang lumipas, nakatira na sina Johan at Dana sa kanilang sariling bahay. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap nila, ay nagawa nilang mamuhay magkasama bilang mag-asawa kasama ang kanilang unang supling. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.